Bakit mali ang tawaging hearing impaired or PP ang mga deaf? Ako si Attorney Chato Olivas ng Easy Law Online. Isa sa aking mga advocacies ay tungkol sa rights of persons with disability. Kaya sa video na ito, focus muna tayo sa mga PWD. Alam nyo ba na ang pagtrato natin sa mga PWD ay nakadepende sa kung anong lens or salamin ang gamit natin? Ibig sabihin, ano ba ang pananaw or mindset natin tungkol sa kanila? At ang totoo, pati ang mga salita natin ay nagpapakita kung ano talaga ang mindset natin. Simplehan natin. May apat na pangunahing pananaw or mindset kung paano tinitingnan ng lipunan ang disability or kapansanan. Ang tawag natin dito ay models of disability. Para sa atin, luma pa rin ang pananaw ng marami. Isa-isahin natin ang apat na models na ito na gamit ang mga simpleng kwento at mabilis na vocabulary check. Para mas madaling maunawaan kung paanong nagkakaiba ang mga mindset na ito, tignan natin kung ano ang tawag ng mga tao sa isang deaf person. Depende ito sa kung anong model ang ginagamit nila. Una, the charity model. Ang tawag sa kanila ay deaf mute, pipi at bingi, or deaf and dumb. Nakafocus lang ito sa kung ano ang hindi nila kayang gawin at tinitignan ang kondisyon nila bilang malungkot at dapat kaawaan. Malaking insulto sa mga deaf na tawagin silang mute at dumb. Hindi sila mute dahil kaya nilang mag-communicate. Lalong-lalo lang hindi sila dumb dahil may talino sila. Ang pangalawa ay ang medical model. Ang ginagamit na termino rito ay hearing impaired. Ang salitang impaired ay galing mismo sa medical field. Ang ibig sabihin nito, ang isang tao ay may depekto or impairment. Isang pasyente na kailangang gamutin or ayusin para lang magkasya sa lipunan. Under the medical model, ang person with disability ay broken at pwede lang siyang mag-participate sa lipunan kapag inayos na siya or if that person is fixed. Kaya yung mga hindi nakakarinig, ang unang solusyon na naiisip ng karamihan ay hearing aid kasi ang tingin nila there is something wrong with the hearing. Pero hindi yan ang tamang pananaw. Dako tayo sa pangatlong model, the social model. Ang tawag nila sa hindi nakakarinig ay deaf person or sign language user. Tanggap ng modelo na ito na walang depekto ang tao, sadyang ang kapaligiran lang natin ay binuo para sa mga nakakarinig at nagsasalita lang. Hindi na consider ang deaf or ang may kapansanan. In other words, may mga social barriers at ang solution, alisin ang mga barriers. Ang pang-apat naman ay ang human rights model. Ang tingin sa kanila ay member of the deaf community and a rights holder. Kinikilala nito ang kanilang kultura at ang kanilang legal na karapatan na magkaroon ng sign language interpreters sa mga korte, eskwelahan, at pati na rin sa mga balita sa TV. Ngayon, tignan naman natin kung paano nagkakaiba ang apat na models na ito sa gamit ang mga simpleng kwento. Sa charity model, ito ang pananaw na kawawa naman ang person with disability. Dito sa model nito, ang tingin sa PWD ay biktima ng tadhana na dapat kaawaan at limusan. So, ito ang kwento. Si Mang Jose ay bingi. Tuwing Pasko, binibigyan siya ng kanyang kapitbahay ng isang supot ng grocery. Kasi sa mind ng kapitbahay, etong si Mang Jose, tutulungan ko to, kawawa naman siya. Pero hindi niya alam na si Mang Jose ay isang multimedia artist na may sariling kita. Ang tingin pa rin niya ay nangangailangan ito ng tulong. So ang problema, trato sa mga PWD ay passive receivers ng tulong. Hindi sila tinitignan bilang tao na may kakayahan, kundi bilang kawawa. Number 2, sa medical model naman, ang tingin ay may sakit siya, kailangang gamutin. Dito naman, ang kapansanan ay tinuturing na isang medical na problema or depekto
ng isang tao na dapat ayusin or gawing normal. Pag ginamit ng isang tao ang salitang impaired para sa PWD, that means medical model ang pananaw niya. Sa bingi, ang tawag niya ay hearing impaired. Sa bulag, ang tawag ay visually impaired. Ayaw ito ng mga PWD kasi nakafocus ito sa kanilang impairment or defect. Kwento, si Teacher Grace ay gustong ipasok ang anak niyang may autism sa isang regular na paaralan. Sabi ng school principal, "Naku ma'am, hindi po siya pwedeng dito paaralin hanggat hindi siya nagiging normal or hindi gumagaling ang kondisyon niya sa therapy." Ang problema, nilalagay ng medical model ang buong pasanin sa PWD. Kung hindi ka maayos ng medisina, ikaw ang may problema, hindi ang lipunan. Sa social model naman, walang problema sa tao. Ang may problema ay ang paligid. Dito nagbago ang ihip ng hangin. Sabi ng social model, ang kapansanan ay iba sa pagiging disabled. Ang pagpapadisable sa isang tao ay ang hadlang o barriers sa paligid natin. So, eto ang kwento. Si Ana ay gumagamit ng wheelchair. Gusto niyang bumoto sa eleksyon, pero ang presinto ay nasa ikatlong palapag ng pampublikong paaralan at walang elevator o rampa. Ang tanong, ano ang nakapagpipigil kay Ana na bumoto? Ang wheelchair ba niya or ang architecture ng building? Ang solusyon, sabi ng social model, lagyan ng rampa at biglang hindi na disabled si Ana na gawin ang gusto niya. Lipunan ang dapat mag-adjust, hindi ang tao. Pang-apat, the human rights model. Karapatan ko ito, hindi pabor. Ito ang pinakamataas na antas at ito ang dapat nating yakapin. Binuo ito mula sa social model pero may dagdag na pangil ng batas. Hindi lang natin tinatanggal ang barriers dahil mabuting tao tayo, tinatanggal natin ito dahil karapatan ng PWD na mabuhay ng may dignidad, kapantay ng lahat. So eto ang kwento, isipin mo ulit si Ana. Sa ilalim ng human rights model, hindi lang natin sasabihin, ay sana may rampa. Ang sasabihin natin, batas ang accessibility law or ang BP 344. Karapatan ni Ana ang makapasok sa pampublikong gusali. Kung walang rampa, nilalabag ninyo ang karapatang pantao niya. So eto ang kaibahan. Ang PWD ay hindi na pasyente under the medical model, hindi kaawa-awa under the charity model, at hindi lang basta biktima ng paligid under the social model. Sila ay rights holders, mga mamamayan na may pantay na karapatan sa trabaho, edukasyon, at respeto. So ito ang hamon sa atin. Kapag nakakakita tayo ng PWD sa daan, sa opisina o sa pamilya natin, ano ang unang pumapasok sa isip natin? Awa ba? Depekto ba? Pwede rin nating itanong, angkop ba ang mga salitang ginagamit natin? Sana, simula ngayon, gamitin natin ang human rights model. Huwag nating tingnan kung ano ang kulang sa kanila. Tingnan natin kung ano ang kulang sa sistema natin para ibigay ang nararapat na respeto at oportunidad sa kanila. Dahil ang karapatang mabuhay na may dignidad ay hindi pribilehyo. Ito ay para sa lahat. Simplehan natin ang batas so we can do justice. That's easy law.